Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, Disyembre na po. Malamig na. Magdiriwang na po tayo ng Pasko ng pagsilang sa loob ng ilang araw. Pero bago nito, malamang may mga Christmas party na tayo na dadaluhan sa ating mga opisina, organisasyon, at sa ating mga kapitbahayan o sa ating mga communities. Hindi naman ng Kristiyanong tradisyon ang mga parting ito, sa totoo lang, pero naging bahagi po ito, naging SOP ang mga ito ng pagdiriwang natin ang tinatawag na Pasko ng Pagsilang. Nariyan ang sayawan, kantahan, karaoke, kainan, exchange gifts. Kung kayo ay nagtatrabaho sa isang opisina ng pamahalaan, abay may hiling pa para sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos. Inuudyukan niya ang mga government agencies na gawing payak o simple ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa halip na magkaroon ng bongga at marangyang Christmas party, abay i-donate na lamang ang kanilang gagastusin sa mga kababayan nating patuloy na naghihirap ngayon matapos ang sunod-sunod na mga bagyo dito sa Luzon, lalo-lalo na dyan sa Kabikulan. Paraan daw ito ng pagpapakita ng pakikisa o solidarity sa mga pilit pa ring bumabangon mula sa nagdaang kalamidad. Tayo nga sa Caritas Manila, patuloy po ang ating rehabilitation program sa mga biktima ng mga bagyo. Abay magandang panawagan ito at sana nga ay tutuhanin ng ating pamahalaan, lalo na ng mga leader nating nasanay sa bonggang pagdiriwang. Mayroong ngang sa kanila'y nagpapaparty sa opisyal nilang tirahan o nag-iimbita pa ng isang dayuhang banda. Hindi nga natin alam kung wala pa sa kabanang bayan ang pinanggastos nila sa mga ito. Paglilinaw ng Civil Service Commission, hindi naman talaga pinahihintulutan ang mga hensya ng gobyerno na magsagawa ng Christmas party sa mismong opisina nila. Kung may sinasagawa sila sa bandang katapusan ng taon sa loob ng kanilang opisina, ito ay ang kanilang year-end assessment o pagbabalik tanaw sa mga naging trabaho nila. May nakatakda pang ang presyo ng pagkain para sa bawat empleyado. Kaya mahirap na gawing enggrande ang pagtitipong ito. Aba, alam ba natin yan, mga kapanalig? Hindi rin dapat nilang gamitin ang pondo ng gobyerno para sa Christmas party dahil wala ito sa tinatawag na allowed expenditures ng mga ahensya at opisina. Abay, tayo pong wala sa gobyerno, meron palang ganyan, ano? Kung gusto talaga ng ating opisina na mag-Christmas party, dapat daw itong gawin sa labas ng opisina at personal na gagastos ang mga sasalig. Kung lalabag sila sa alintunturing ito, masisilip ito ng Commission on Audit o COA at mapapatawan sila ng kaukulang parusa. Kung hindi naman kayo empleyado ng gobyerno, mainam ding sigurong gawing payak ang pagdiriwang ng Pasko kasama ang ating mga katrabaho, kasama ang kapitbahay, kasama kaibigan o kasama sa mga organisasyon, kabilang ang mga samahang kinabibilangan natin sa ating parokya. Tuloy na tuloy pa rin naman ang Pasko at ang pagdiriwang nito. Pero alalahanin din sana natin ang mga kapatid nating nasiraan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, namatayan ng mahal sa buhay dahil nga sa mga dumaang bagyo. Ipadama natin sa kanila na nakikisa tayo sa pinagdaraanan nila kahit po malayo tayo sa kanila. Pero hindi sana matapos sa pagkakaroon ng simple o payak na Christmas party ang pagpapakita natin ng pakikisa sa kanila o solidarity nga sa Ingles. Ang solidarity ayon sa Catholic social teaching, lalo-lalo na sa Solicitudo Rei Socialis, ay hindi lamang tungkol sa pagkaawa sa iba o mababaw na pagkakabalisa sa hirap ng ating kapwa. Ito ay isang matatag at matyagang pagkataya para sa kabutihang panglahat o common good. Ang ating mga lingkod bayan sa gobyerno, pati ang mga nasa simbahan, ang dapat magsilbing halimbawa ng
prinsipyong ito. Ang mga patakaran o programa nila ay dapat magbunga sa pagkaalis ng mga kababayan natin sa mahirap nilang kalagayan. Kaya mga kapanalig, sa gitna ng ating paghanda para sa pagdiriwang natin ang araw ng Pasko ng Pagsilang, kasama ang mga Christmas party, maalaala sana nating lagi ang mensahe ng aklat sa Deuteronomio 15:11. Kailanmay, hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan. Kaya't sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad para sa kanila. Kapanalig sa makatuwid, higit sa simpleng selebrasyon ng Pasko ng Pagsilang ang hinihiling sa ating lahat. Ito po'y isang malalim na pakikisangkot, pagtataya ng sarili, panahon, talento, yaman, upang maibsan ang paghihirap ng nakakarami ng lubusan at hindi lang tuwing Christmas. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.